Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing banal na kasulatan sa araw na ito ay pinamagatan kong Ang Diyos Ama lang, ang Panginoon, ang tanging makapagliligtas sa iyo. Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa aklat ni Propeta Isaias, ika-41 hanggang ika-43 kabanata. Ang katiyakan ng Diyos sa Israel. Sabi ng Diyos, "Tumahimik kayo at makinig sa akin, kayong mga malalayong lupain. Maghanda upang iharap ang inyong kaso sa hukuman. Magkakaroon kayo ng pagkakataong magsalita. Magsama-sama tayo para magpasya kung sino ang tama. Sino ang nagdala ng mananakop mula sa silangan at ginawang matagumpay siya saan man siya magpunta? Sino ang nagbigay sa kanya ng tagumpay laban sa mga hari at bansa? Hinalibas niya sila ng kanyang espada na parang alabok. Pinangalat sila ng kanyang mga palaso na parang dayami sa harap ng hangin. Sumunod siya sa pagtugis at ligtas na nagmartya. Napakabilis na halos hindi na siya nakasayad sa lupa. Sino ang gumawa nito? Sino ang nagtakda ng takbo ng kasaysayan? Ako, ang Panginoon, ay naroon sa simula, at ako, ang Panginoong Diyos, ay naroroon sa wakas. Nakita ng mga tao sa malalayong lupain ang aking ginawa. Sila ay nangilabot at nanginig sa takot. Kaya lahat sila ay nagtipon at lumapit. Tinutulungan at hinihikayat ng mga manggagawa ang isa't isa. Sinabi ng karpintero sa panday ng ginto, "Magaling." Ang taong pumalo sa Diyos-Diyosan ay naghihikayat sa isa na nagpako nito. Ang sabi, "Maganda ang paghihinang." At ikinakabit nila ang Diyos-Diyosan gamit ang mga pako. Ngunit ikaw, Israel na aking lingkod, ikaw ang bayang aking pinili, ang mga inapo ni Abraham, aking kaibigan. Dinala kita mula sa mga dulo ng lupa. Tinawag kita mula sa pinakamalayong sulok nito at sinabi ko sa iyo, "Ikaw ay aking lingkod." Hindi kita tinanggihan. Sa halip, ikaw ang pinili. Huwag kang matakot. Ako ay kasama mo. Ako ang iyong Diyos. Huwag hayaang may alinman sa iyo ay tumakot. Palalakasin kita at tutulungan. Poprotektahan at ililigtas kita. Malalaman ng mga galit sa iyo ang kahihiyan ng pagkatalo. Mamamatay ang mga lumalaban sa iyo at mawawala sa lupa. Ako ang Panginoon mong Diyos. Pinalakas kita at sinasabi ko sa iyo, huwag kang matakot, tutulungan kita. Sabi ng Panginoon, kahit ikaw ay maliit at mahina, Israel, huwag kang matakot, tutulungan kita. Ako, ang banal na Diyos ng Israel, ang magliligtas sa iyo. Gagawin kitang parang panggiik na may mga pako na bago at matutulis. Iyong gigiikin ang mga bundok at wawasakin sila. Ang mga burol ay guguho sa alabok.
Itatapon mo sila sa hangin, dadalhin sila ng hangin at ipangangalat sila ng bagyo. Kung magkagayon ay magiging masaya ka, dahil ako ang iyong Diyos. Pupurihin mo ako, ang banal na Diyos ng Israel. Kapag ang aking mga tao sa kanilang pangangailangan ay naghahanap ng tubig, kapag ang kanilang mga lalamunan ay natuyo sa uhaw, kung magkagayoy, ako, ang Panginoon, ay sasagutin ang kanilang panalangin. Ako, ang Diyos ng Israel, ay hinding-hindi sila pababayaan. Aking padadaluyin ang mga ilog sa mga tigang na burol at mga bukal ng tubig sa mga libis. Ang disyerto ay gagawin kong mga lawa ng tubig at ang tuyong lupain sa mga umaagos na bukal. Patutubuin ko ang mga sedro sa disyerto at mga akasya at mga mirto at mga puno ng olibo. Lalago ang mga kagubatan sa tigang na lupain, kagubatan ng pine, juniper, at cypress. Makikita ito ng mga tao at malalaman na ako, ang Panginoon, ang gumawa nito. Mauunawaan nila na ginawa ito ng banal na Diyos ng Israel. Ang hamon ng Panginoon sa mga huwad na Diyos. Ang Panginoon, ang Hari ng Israel, ay may sasabihin, kayong mga Diyos ng mga bansa, iharap ninyo ang inyong kaso. Dalhin ang pinakamahusay na mga argumento na mayroon kayo. Hali kayo dito at hulaan kung ano ang mangyayari upang malaman natin ito kapag nangyari ito. Ipaliwanag sa hukuman ang mga pangyayari sa nakaraan at sabihin sa amin kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Sabihin sa amin kung ano meron sa hinaharap. Pagkatapos ay malalaman namin na kayo ay mga Diyos. Gumawa ng mabuti o magdala ng kapahamakan. Punuin kami ng takot at sindak. Kayo at ang lahat ng inyong ginagawa ay walang halaga. Kasuklam-suklam ang mga sumasamba sa inyo. Pumili ako ng isang tao na nakatira sa silangan. Dadalhin ko siya para sumalakay mula sa hilaga. Niyuyurakan niya ang mga pinuno na parang putik, tulad ng isang magpapalayo na yumuyurak ng putik. Sino sa inyo ang humula na mangyayari ito para masabi namin na tama kayo? Walang sino man sa inyo ang nagsabi tungkol dito. Walang nakarinig na sinabi ninyo. Ako ang Panginoon, ang unang nagbalita sa Sion. Nagpadala ako ng mensahero sa Jerusalem upang sabihin, ang iyong mga tao ay darating. Uuwi na sila. Nang tumingin ako sa gitna ng mga Diyos, wala sa kanila ang may sasabihin. Walang makasagot sa mga tanong ko. Ang lahat ng mga Diyos na ito ay walang silbi. Wala silang magagawa. Ang mga Diyos-Diyosan na ito ay mahina at walang kapangyarihan. Lingkod ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, narito ang aking lingkod na aking pinalalakas, ang aking pinili na siyang aking kinalulugdan. Pinuno ko siya ng aking espiritu at magdadala siya ng katarungan sa bawat bansa. Hindi siya sisigaw o magtataas ng boses
o gagawa ng malakas na talumpati sa mga lansangan. Hindi niya babaliin ang isang baluktot na tambo o papatayin ang isang kumikislap na lampara. Magdadala siya ng pangmatagalang hustisya sa lahat. Hindi siya mawawala ng pag-asa o lakas ng loob. Itatatag niya ang katarungan sa lupa. Ang malalayong lupain ay sabik na naghihintay sa kanyang pagtuturo. Nilikha ng Diyos ang langit at iniunat ang mga ito. Nilikha niya ang lupa at ang lahat ng naninirahan doon. Siya ang nagbigay ng buhay at hininga sa lahat ng mga tao nito. At ngayon, sinasabi ng Panginoong Diyos sa kanyang lingkod, "Ako ang Panginoon ay tumawag sa inyo at nagbigay sa inyo ng kapangyarihan upang makita na ang katarungan ay naisagawa sa lupa. Sa pamamagitan ninyo ay makikipagtipan ako sa lahat ng tao. Sa pamamagitan ninyo ay magdadala ako ng liwanag sa mga bansa. Bubuksan ninyo ang mga mata ng bulag at palalayain ang mga nakaupo sa madilim na bilangguan. Ako lamang ang Panginoon na inyong Diyos. Walang ibang Diyos ang maaaring makihati sa aking kaluwalhatian. Hindi ko hahayaang makibahagi ang mga idolo sa aking papuri. Ang mga bagay na hinulaan ko ay nagkatotoo na. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang mga bagong bagay bago pa man ito magsimulang mangyari." Isang awit ng papuri. Umawit kayo ng bagong awit sa Panginoon. Umawit ng papuri sa Kanya buong mundo. Purihin Siya kayong naglalayag sa dagat. Purihin Siya lahat ng nilalang sa dagat. Umawit malalayong lupain at lahat ng naninirahan doon. Hayaan ang disyerto at ang mga bayan nito na magpuri sa Diyos. Hayaang purihin Siya ng mga tao sa Kedar. Hayaang sumigaw sa kagalakan ng mga naninirahan sa lungsod ng Sela mula sa mga taluktok ng mga bundok. Hayaan ang mga naninirahan sa malalayong lupain ay magbigay ng pagpupuri at kaluwalhatian sa Panginoon. Ang Panginoon ay lumabas upang lumaban na parang isang mandirigma. Siya ay handa at sabik sa labanan. Siya ay nanaghoy ng pakikidigma, isang sigaw ng labanan. Ipapakita niya ang kanyang kapangyarihan laban sa kanyang mga kaaway. Nangako ang Diyos na tutulungan ang kanyang bayan. Sabi ng Diyos, "Sa mahabang panahon ay nananahimik ako. Hindi ko sinagot ang aking mga tao. Ngunit ngayon ang oras upang kumilos ay dumating na. Nananagoy ako na parang babaeng nanganganak. Wawasakin ko ang mga burol at mga bundok at tutuyuin ko ang mga damo at mga puno. Gagawin kong disyerto ang mga lambak ng ilog at tutuyuin ko ang mga lawa ng tubig. Aking aakayin ang aking bulag na mga tao sa mga daan na hindi pa nila nilakbay. Aking gagawing liwanag ang kanilang kadiliman at gagawin kong makinis sa harap nila ang magaspang na lupain. Ito ang aking mga pangako at tutuparin ko ang mga ito ng walang pagkukulang. Lahat ng nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan na tumatawag sa mga imahen na kanilang mga Diyos ay hihiyain
at dudustahin. Ang pagkabigong matuto ng Israel. Sabi ng Panginoon, makinig kayong mga bingi. Tingnan ninyong mabuti kayong mga bulag. Mayroon bang mas bulag kaysa sa aking lingkod? Mas bingi pa sa pinadala ko? Israel, marami ka nang nakita, ngunit ano ang kahulugan nito sa iyo? Mayroon kang mga tainga upang makarinig, ngunit ano ang iyong narinig? Ang Panginoon ay isang Diyos na sabik magligtas, kaya itinaas niya ang kanyang mga batas at turo, at gusto niya na parangalan ng kanyang mga tao ang mga ito. Ngunit ngayon ang kanyang bayan ay dinambong. Sila ay nakakulong sa mga piitan at nakatago sa mga bilangguan. Sila ay ninakawan at dinambong na walang sumagip sa kanila. May sino ba sa inyo ang makikinig ba dito? Mula ba ngayon ay makikinig kayo ng may pag-iingat? Sino ang nagbigay ng Israel sa mga magnanakaw? Ang Diyos mismo kung kanino tayo ay nagkasala. Ayaw nating mamuhay ayon sa nais niya na mamuhay tayo o sumunod sa mga aral na ibinigay niya sa atin. Kaya ipinagdaman niya sa atin ang lakas ng kanyang galit at dinanas ang karahasan ng digmaan. Tulad ng apoy ang kanyang galit ay nag-aalab sa buong Israel, ngunit wala tayong kaalaman sa kung ano ang nangyayari. Wala tayong natutunan sa lahat ng mga ito. Nangako ang Diyos na ililigtas ang kanyang bayan. Israel, sabi ng Panginoon na lumikha sa iyo, huwag kang matakot, ililigtas kita. Tinawag kita sa pangalan, akin ka. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Hindi ka matatalo ng iyong mga problema. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka masasaktan ng mga pagsubok na dumarating. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na nagligtas sa iyo. Tatalikdan ko ang Ehipto upang palayain ka. Tatalikdan ko ang Sudan at Seba. Tatalikdan ko ang buong mga bansa upang iligtas ang iyong buhay. Dahil ikaw ay mahalaga sa akin at dahil mahal kita at binibigyan kita ng parangal. Huwag kang matakot, ako ay kasama mo. Mula sa malayong silangan at sa pinakadulong kanluran ay iuuwi ko ang iyong bayan. Sasabihin ko sa hilaga na palayain sila at sa timog na huwag silang pigilan. Hayaang bumalik ang aking mga tao mula sa malalayong lupain, mula sa bawat bahagi ng mundo. Sila ay aking sariling mga tao at nilalang ko sila upang bigyan ako ng kaluwalhatian. Ang Israel ay saksi ng Panginoon. Sabi ng Diyos, ipatawag ang mga tao sa hukuman. Sila'y may mga mata, ngunit sila'y mga bulag. Mayroon silang mga tainga, ngunit sila ay bingi. Ipatawag ang mga bansa na pumarito sa paglilitis. Sino sa kanilang mga Diyos ang makapanghuhula ng hinaharap? Sino sa kanila ang humula
ng nangyayari ngayon. Hayaang dalhin ng mga Diyos na ito ang kanilang patotoo upang patunayan na sila ay tama, upang magpatotoo sa katotohanan ng kanilang mga salita. Bayan ng Israel, kayo ay aking mga saksi. Pinili ko kayo para maging aking lingkod, para makilala ninyo ako at maniwala kayo sa akin, at maunawaan ninyo na ako lang ang Diyos. Bukod sa akin ay wala ng ibang Diyos. Hindi kailanman nagkaroon at hindi kailanman magkakaroon. Ako lamang ang Panginoon ang tanging makapagliligtas sa iyo. Hinulaan ko kung ano ang mangyayari at pagkatapos ay dumating ako para tulungan kayo. Walang ibang Diyos ang nakagawa nito kailanman. Kayo ay aking mga saksi. Ako ay Diyos at palaging magiging. Walang makakatakas sa aking kapangyarihan. Walang makakapagpabago sa ginagawa ko. Pagtakas mula sa Babilonya. Ang banal na Diyos ng Israel, ang Panginoon na nagligtas sa inyo, ay nagsabi, upang iligtas kayo, magpapadala ako ng isang hukbo laban sa Babilonya. Wawasakin ko ang mga pintuan ng lungsod at ang hiyawan ng kanyang mga tao ay magiging iyakan. Ako ang Panginoon, ang iyong banal na Diyos. Nilikha kita, Israel, at ako ang iyong hari. Noong unang panahon, ang Panginoon ay gumawa ng daan sa dagat ng landas na umiikot na tubig. Inakay niya ang isang makapangyarihang hukbo sa pagkawasak, isang hukbo ng mga karo at mga kabayo. Bumagsak sila, hindi na bumangon, napatay na parang apoy ng lampara. Ngunit sabi ng Panginoon, huwag kumapit sa mga pangyayari sa nakaraan o isipin ang nangyari noon paman. Abangan ang bagong gagawin ko. Nangyayari na ito, makikita na ninyo ngayon. Gagawa ako ng daan sa ilang at bibigyan ko kayo ng mga batis ng tubig doon. Maging ang mga mababangis na hayop ay pararangalan ko. Pupurihin ako ng mga tsakal at ostrich kapag pinadaloy ko ang mga ilog sa disyerto upang bigyan ng tubig ang aking piniling mga tao. Sila ang mga taong ginawa ko para sa aking sarili at aawitin nila ang aking mga papuri. Kasalanan ng Israel. Sabi ng Panginoon, ngunit napagod ka sa akin, Israel. Hindi mo ako sinamba, Israel. Hindi mo ako sinamba. Hindi mo dinala sa akin ang iyong mga handog na susunuging mga tupa. Hindi mo ako pinarangalan ng iyong mga sakripisyo. Hindi kita binigyan ng pasanin sa pamamagitan ng paghingi ng mga handog o pagurin ka sa paghingi ng insenso. Hindi mo ako ibinili ng insenso o napasaya ako sa taba ng iyong mga hayop. Sa halip ay pinabigatan mo ako ng iyong mga kasalanan. Pinapagod mo ako sa mga maling nagawa mo. Gayunpaman, ako ang Diyos na nagpatawad ng iyong mga kasalanan at ginagawa ko ito dahil sa kung sino ako. Hindi ko ipagdadamot sa iyo ang iyong mga kasalanan.
Pumunta tayo sa hukuman, dalhin mo ang paratang mo. Ipakita ang iyong kaso upang patunayan na ikaw ay nasa tama. Ang iyong pinakaunang ninuno ay nagkasala. Ang iyong mga pinuno ay nagkasala laban sa akin, at nilapastangan ng iyong mga pinuno ang aking santuaryo. Kaya't aking dinala ang pagkawasak sa Israel. Hinayaan ko ang aking sariling mga tao na insultuhin. Ang salita ng Diyos. Papuri sa Diyos Ama sa kaitaasan. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.